Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kawal, police, coast guard, firefighters, jail officers, at lahat ng uniformadong tagapaglingkod at sa inyong mga pamilya. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at isang kapilyan na hukbong katihan ng Pilipinas. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday, January 12, 2026, ng unang linggo sa karaniwang panahon. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na kapag mabigat ang buhay, patuloy pa rin tumatawag ang Diyos. Ito ay kwento ng tahimik na paghihirap, mabigat na loob, at tawag ng Diyos sa gitna ng ordinaryo at mahirap na buhay. Sa ating unang pagbasa, mula sa unang aklat ni Samuel, chapter 1, verses 1 to 8, nakilala natin si Ana. May mabigat siyang dinadala, may sakit ang puso, may lungkot na hindi niya may paliwanag. Pakiramdam niya ay hindi siya sapat. Mas masakit pa rito, hindi siya lubos na nauunawaan kahit ng mga mahal niya sa buhay. Marami sa ating nasa serbisyo ang nakakaramdam nito. Sundalong tahimik na nagdurusa, pulis na pagod, pero kailangang magpakatatag. Coast Guard na malayo sa pamilya, firefighter o jail officer na exposed sa peligro araw-araw, asawa at anak na naghihintay, nag-aalala at napapagod din. Itinuturo sa atin ni Ana ito, maaaring ilapit sa Diyos ang bigat ng puso kahit walang maayos na salita. Minsan ang panalangin ay hindi pagandahan o pahabaan ng salita. Minsan ang panalangin ay, Panginoon, pagod na po ako. At sapat na yun. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Marcos, chapter 1, verses 14 to 20, tinawag ni Jesus ang mga mangingisda. Hindi sila nasa simbahan. Handa, perpekto. Sila ay nagtatrabaho, pagod. Iniisip kung paano mabubuhay ang pamilya. At doon sila tinawag ni Jesus. Sumunod kayo sa akin. Napakahalaga nito para sa mga uniformadong tagapaglingkod. Hindi hinihintay ng Diyos na maging maayos muna ang lahat bago siya tumawag. Tinatawag niya tayo sa gitna ng duty, sa gitna ng stress, sa gitna ng responsibilidad, sa gitna ng takot at pagod. At hindi niya hinihingi ang lahat agad. Isang hakbang lang. Magtiwala, sumunod, magpatuloy. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos sa atin ngayon, kung mabigat ang loob mo, nakikita ka ng Diyos. Kapag pagod ka na, ngunit tuloy pa rin ang serbisyo, tinatawag ka pa rin ng Diyos. Kung parang walang kasiguruhan ang bukas, hawak ka ng Diyos. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi laging madali, pero laging may kasamang biyaya. Minsan, ang pagsunod ay ang pagpili ng tama kahit mahirap, pagpapatuloy kahit pagod, paghingi ng tulong kahit mahiyain, pag-uwi sa Diyos araw-araw. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gaway. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang Diyos na nakakakita ng pagod at luha ng aming mga sundalo, pulis, coast guard, bombero, jail officer, at lahat ng uniformadong tagapaglingkod at ng kanilang mga pamilya. Kapag mabigat ang loob nila, palakasin mo sila. Kapag napapagod ang puso at isip, pahingahin mo sila. Kapag natatakot sila, samahan mo sila. Tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Kahit hindi malinaw ang lahat, isang hakbang sa bawat araw, isang pagtitiwala sa bawat laban, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos,
Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.